Unang-una is hindi tayo na babahala sa ganitong katanungan. Mabuti nga yung mga ganitong controversial na katanungan kasi sinabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahead of time na ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay mahahati ng 71 o di kaya ay 72 ng mga sekta. Pagkatapos sinabi rin niya rin bilang karagdagan, ang aking umma ay mahahati sa 73, lahat ito ay mapupunta sa impyernong apoy maliban sa naniwala sa akin, sumunod sa akin at sa aking mga tagasunod. Ibig sabihin, expected natin na ito ay mangyayari. Bakit? Kasi hindi titigil ang mga kaaway ng Islam na sirain palagi ang katuruan ng mga propeta. Okay? Kasi itinalaga ng Allah na bawat propeta ay merong kaaway. Tulad halimbawa ito. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Sa makatuwid, sinanhi ng Allah na bawat propeta ay merong kaaway mula sa mga mujrimun, mula sa mga walang pananampalataya, mula sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at mula sa mga kriminal na mga masasama. Subalit sapat na ang inyong Rab na tagapaglikha bilang gabay at tagatulong. Meaning, itinalaga ng Allah, bawat propeta ay may kaaway. Sino ang kaaway ni Propeta Ibrahim? Si Nimrod. Sino ang kaaway ni Musa? Si Pharaoh. Sino ang kaaway ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di ba? Si Abu Lahab, si Abu Talib. So, nagtalaga ang Allah na bawat propeta ay merong katunggali na kaaway. Kaya bawat mananampalataya, merong katunggali na kaaway at hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisira ang katuruan ng mga propeta sa kanilang kapanahunan. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Sa makatuwid, nagtalaga ang Allah sa bawat propeta ng kaaway, mga shayatin, mula sa mga tao at mula sa mga jinn, na ini-inspired ang mga tao, nililang nila at pinapaganda nila ang mga kamalian sa pamagitan ng kanilang mga matatamis na mga kasinungalingan. At dapat ninyong malaman kung nanaisin lamang ng Allah ay hindi nila ito magagawa. Na kung kaya, pabayaan nyo sila sa kanilang mga panglilinlang. Ano yung dahilan kung bakit nila nililinlang ang mga tao? Isa sa dahilan ay kinakamkam nila yung mga kayamanan ng tao. Okay? Ganito yun para malaman natin. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatas na tayong likain, wala tayong tatahakin tamang kaparanan ng pamumuhay. Kaya palagi nagpapadala ang Allah ng tinatawag na revelasyon. Minsan ay sa kaanyuan ng aklat. Upang ito ang magsilbing aklat ng ating buhay sa ibabaw ng kalupaan. Noong kapanahunan halimbawa ni Propeta Ibrahim, nagpahayag ang Allah ng suho. At ito ang naging kaparanan ng pamumuhay niya at ng kanyang mga anak hanggang sa umusad sa kanyang mga apo hanggang sa mga sumunod na mga henerasyon pa. Pagkatapos ito ay nawala muli sa orihinal na kaanyuan. Kaya sa kapanahunan ni Propeta Musa ay ibinalik ito sa pamagitan ng pagkakapahayag sa kanya ng Taura. At ito ang naging kaparaanan ng pamumuhay o gabay ng mga angkan ng Israelitas at pag-anyaya kay Pharaoh at sa mga Ehipto. Hanggang sa umusad na naman yung pagkakataon. Nawala na naman ito sa original na kaanyuan pagkatapos mamatay ni Musa, pagkatapos mamatay ni Aaron, hanggang sa kapanahon na ni Yeshua o Joshua.
Kaya nung nawala ito sa orihinal na kaanyuan, ibinalik muli ang tunay na gabay sa pamagitan ng pagkakahapayag muli ng panibagong aklat sa kaanyuan ng tinatawag na As-Sabur, isinaling the Psalms of David. At pagkatapos, ito yung naging kaparaanan ng pamumuhay sa kapanahon iyon hanggang sa umusad muli sa ang henerasyon at nabago muli ito sa orihinal na kaanyuan. Kaya sa kapanahon ni Isa o ni Jesus, ang mga tao ay ligaw muli ang mga angkan ng Israelitas. Kasi binago nila ito. Kaya ipinadala si Isa para ibalik sila sa tunay na katuruan ni Musa. Subalit hindi naman nila ito tinanggap sa pamagitan ng pagkakapahayag sa kanya ng Injil. Kaya gusto na naman nila itong baguhin. Kaya nung binago nila ito, nagpadala muli ang ala ng panibagong aklat sa kanya ng Quran after 540 years humigit kumulang para ibalik ang mga Kristiyano at mga Hudyo sa tunay na katuruan ng mga propeta. Subalit, gano'n na naman ang kanilang gagawin. Gano'n na naman ang gagawin nila, pilit na naman nilang sisirain ang katuruan ng huling propeta, subalit hindi ito pahihintulutan ng Allah. Pangangalagaan niya ito dahil wala nang kasunod pang propeta pagkatapos niya at wala nang ipapahayag pang aklat pagkatapos niya. Isa sa mga kadahilanan ay nililang nila ang mga tao, kinakamkam nila ang mga kayamanan at hinaharangan nila ito sa landas ng katotohanan. Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Kaya ang hangad nila ay sirain muli ang katuruan ng katotohanan na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ang mga tao ay malilang nila at makamkam nila yung mga kayamanan. O kaya ng mga naniwala, walang pag-aalinlangan, marami sa mga pinuno na pangrelihiyon ng mga rabbay mula sa mga Hudyo at mula sa mga monks, mga parit, mga pastor at mga ministro na kinakamkam nila ang kayamanan ng sangkatauhan bilang kamalian. Hinahadlangan nila ang mga ito mula sa landas ng Allah. Kinakamkam nila ang mga kayamanan at ang mga pila. Kasi nung una, ang pera ay sa kaanyuan ng dinar at dirham, gold and silver. At hindi nila ito ginagasta sa daan ng Allah. Ibalita sa kanila ang matinding kaparusahan. Kaya whenever na merong tamang pananampalataya, palaging merong katunggali ang mga propeta at ibig sabihin, lililangin nila at haharangan nila ang katotohanan hanggang sa mabago ang katuruan kapag namatay na yung propeta o umakyat na sa kalangitan. Subalit sa kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamamaraan kung paano mapapangalagaan, kasi nung kapanahonan halimbawa ni Musa, o yung kapanahonan ni Isa, ang pamamaraan, ipapamana nila ang kanilang katuruan sa kanilang mga tagasunod. Pag namatay na sila, o di kaya umakyat na sila sa kalangitan. Pagkatapos yung tagasunod nila, ipapamana naman sa kanilang mga tagasunod. Hanggang sa lumaon, mawawala ito sa orihinal na kaanyuan. Kaya magpapadala muli ang ala ng panibagong, ibig sabihin makalangit na kaparanan ng pamumuhay. Hanggang sa umabot sa kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro narinig nyo kanina yung sinabi ko na Matthew 5:17-18, may kinalaman ito sa ginawa ng mga Hudyo sa kasulatan na dinala ni Moses. Binago nila ito at gusto rin nila at binalaan sila ni Jesus na dahil meron naman silang intensyon na pag-alis ni Jesus, babaguhin na naman nila ito. Huwag yung isiping ako'y naparito, sabi niya sa mga Hudyo, upang sirain ang batas o mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin sa pagkatotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o kudlit sa kautusan sa anumang kaparaanan na hindi mawala, hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Meaning, kahit baguhin nyo pa, palagi ang kasulatan, hindi ito mababago kasi lahat ng kasulatan nandun sa Al-Lawhul Mahfuz, nandun sa tala ng pagkakatakda ng lahat. Kapag binago nyo ito, magpapadala muli ang ala ng panibagong kasulatan at ibabalik muli ang tao sa orihinal na kaanyuan.
Kaya nung si Jesus ay umakyat sa kalangitan, dahil pinagtakaan siyang patayin, pinangalagaan siya, tinagay siya sa iniangat siya sa kalangitan, unti-unti nila naman itong binago. Hanggang nung nabago ito, ibinalik muli ito ng Allah sa pamagitan ng pagkakapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nilang magkahiwa-hiwalay. Then after that, nung ipinadala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa siya namamatay. May Hudyo na nag-Muslim, pero ang intention niya hindi para maging totoong Muslim. Kundi, nung namatay ang propeta, nagsimula siyang baguhin ang katuruan. Si Abdullah bin Sabah, na isang Hudyo na taga-Yemen, siya yung nagsimula, pero talagang gusto talaga siyang i-persecute ni Ali ibn Abi Talib during that time, radiyallahu an, pero nakatakas siya papuntang Yemen at siya yung nagkalat ng mga kasinungalingan, nagpunta siya sa Sham, sa Syria, sa Jordan, sa Iraq, lahat-lahat para, ibig sabihin, magkalat ng kasinungalingan. Actually, hindi lang dalawa. Nandiyan ang Nation of Islam, nandiyan ang Sufism, nandiyan ang ibang mga sekta. Ito yung mga offshoot na kakaunti lamang. Ang intention nila, tulad ng Qadianism, Ahmadism, Ahmadiyya, so, ang mga founder nito ay ibig sabihin may connection doon sa mga secret na mga propagation ng mga non-Muslim para sirain ang Islam. Pero hindi nila ito masisira dahil ang Allah mismo, ang siyang mangangalaga nito, ilalagay ng Allah ang Quran sa puso ng bawat isa at ito ay mape-preserve hanggang sa dulo ng panahon kasi wala nang aklat at wala nang propetang ipapadala pa at ang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hanggang kabilang buhay. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kaya ito yung sinabi mismo ng Allah, binitiwan niyang salita. Katotohanan, kami mismo ang nagbaba nito, ang tinatawag na dhikr, meaning ang Quran. Isa sa mga pangalan ng Quran ay dhikr at walang pag-alinlangan, kami ang mangangalaga. Kami ang nagbaba nito na kung kaya kami rin ang mangangalaga nito mula sa mga ibig sabihin, katiwalian, walang makalalapit dito na anumang kasinungalingan, pangangalagaan nito ng Allah sa harapan, sa likuran, sa mga tagaliran, sa ilalim, pangangalagaan nito ng Allah. Walang makalalapit dito na anumang kasamaan at kasinungalingan. Mananatili itong Quran hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa kabilang buhay. So, ang pangangalaga ng Allah sa mga naunang kasulatan, ipinagkatiwala ito ng mga propeta sa kanilang mga disipulo at ipinagkatiwala naman ito ng mga disipulo sa kanilang mga tagasunod hanggang sa unti-unting nabago. Tulad ng Kristyanismo. Paano natin nalaman na ito yung nabago? Wala na yung original na Injil. Walang Biblia nung kapanahonan ni Jesus. Okay? Ang ginagawa ngayon ng mga Christian, ang ginagamit nila Biblia. Ang wika ni Jesus ay Aramaic, pero ang Biblia, ang wika nito ay wikang Greek, wika ng mga pagano. At pagkatapos, unknown ang mga author. Paano mo sasabing salita ng Diyos ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Hebreo, sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso? So, sulat ito ni Pablo. Paano mo sasabihin salita ng Diyos ang apat na ebanghelyo? Ang ebanghelyo ayon kay Lucas, ang ebanghelyo ayon kay Juan.